Magandang gabi po. Kapuri-puri ang pagkakaroon ng isang pambihirang pelikula na ginamitan ng alternate reality, alternate universe, what if, para maging non-political pero maihatid yung mga maipahiwati ang mga bagay-bagay sa ating kultura, sa ating musika, tradisyon, sa musika. Pero kumbaga yung yaman ng ating pamana ng kultura. Pero sinasabi rin sa mga, kumbaga, dahil nga nagagawa pa rin maiugnay kung ano rin yung nangyayari sa politika, non-political, tapos politika. Pero sinasabi rin nila ngayon, napakahirap mahalin ng Pilipinas. Naniniwala ba kayo ron? O ang dami pa rin may mamahalin natin sa ating bansa para ma-awaken nga yung sense of patriotism na gustong nag-iakit ng pelikula sa mga manonood. Kay Piolo muna, dahil sa character niya. Salamat Jerry. Napakahirap mahalin ng Pilipinas. Pero ako ay isang Pilipino. Pinanganak ako Pilipino, mamamatay ako bilang Pilipino. Yun ang pinsan. Bossing. Matalinaga ang ating kaibigan. Madaling mahalin ang Pilipinas. Lalo na kung nakikita mong maayos ang ating bayan. Maayos ang pamamalakad. Pero siyempre, sa lahat ng bansa, mayroong mga hindi maayos. Ang problema lang natin, paano natin naayusin yung hindi maayos. Pero kung pag-uusapan natin ay pagmamahal sa sariling bayan, para sa akin, madali mahalin ang sariling bayan. Isa lang ang bayan natin. Isa lang ang Pilipinas. Wala naman tayong, may mga nagtatanong nga sa akin noon, pag nag-retire ka ba, gusto mo sa ibang bansa? Hindi. Dito ako sa Pilipinas. Pag nag-retire, ito ang mahal kong, ito ang mahal kong bayan. Isa lang itong bayan ko. Hindi mo yung pagmamahal na yun. Si. Tagalog Sige po. Para sa bayan, TV. For me, I really love my country. Because, Pag-Grace! ano, Mayos ka, Pag-Grace! yes po. Para sa akin, napakadaling mahalin ng Pilipinas. Anywhere in the world, there is no other kind of people na yung... We have this thing called kapwa, where kahit saan part ng life and culture natin, including our language, it is socially intrinsic. So, kunyari, kakain, makikikain, nakikain, kumakain, it's always connected to someone else. Our language, the way we do everything. There's nowhere else in the world that's like that. That's why I love being Filipino. It just so happens na may mga hindi pa sanay sa kapangyarihan, hindi pa sanay sa pera, kasi young pa tayo, we're a very young country. So, just give it time. Dadating din tayo dyan. Sana sa lifetime nga lang natin. Nico. Mahirap mahalin ng Pilipinas, mahirap mahalin din ng Pilipino, pero anong magagawa natin? Siguro simulan natin sa sarili natin. Imbis na magbato tayo ng putik sa iba, tingnan muna natin yung sarili natin sa salamin. Ano bang mali sa atin? Tapos yun ang baguhin natin. At makikita yun ng ibang kapwa natin. Uy, nagbago siya. Gayahin ko kaya. Ayun. Para sa akin, kay Papa Pay lang din. Kung mabuhay ako ng Pilipino, mamamatay ako ng Pilipino. Pero matagal pa akong bubuhay ako pumatay. Pero hindi mo ako Pilipino. Kasi nalahi ako German, pero Pilipino ako. Sue. Ako, for me, ako mahal ko po ang Pilipinas talaga. And I think it's a collective effort to do that para ma-achieve natin yung patriotism na sinasabi natin. Kailangan lahat tayo yun nga, kahit tulad ng sinabi ni Kuya Nico, let's look in the mirror, let's reflect. What do we need to change in ourselves muna bago tayo magturo ng fingers, di ba? And if we all collectively do that at the same time and say that we love our country, I think maabot natin talaga yung gusto natin maabot. Christine. Masasabi ko, I have a love-hate relationship with our country because I hate the fact na minsan
nahihirapan yung mga ibang tao mag-isip ng tama. Kumbaga, sunod-sunuran lang sa mga kapangyarihan ng iba. Pero still, di ba, again, hindi naman tayo para manghusga dahil hindi rin naman ako malinis. At there's a point in my life na oo, naging ganun din naman ako. Pero at the end of the day, syempre, I want to love my country. Why? Because andito ang buong pamilya ko, dito ako lumaki. Ninais kong manirahan sa ibang bansa kasi asensado na sila eh. Pero at the same time, iba yung pag-aalaga ng sariling mga kababayan mo na alam mo na may pagmamahal. At hindi mo yun mararamdaman para sa akin sa ibang bansa. Kumbaga, dito lang talaga sa Pilipinas, mayroong ganong klaseng pagmamahal. Direct. Tagalog. Talo ko. Hindi, ako kasi I have a very personal experience about this. Kasi, a lot of people say, it is hard to love the Philippines and the grass is greener on the other side. Ako kasi, after I got married, my wife and I moved to America. I was taking my master's. Tumira kami doon ng 4 na taon. So, there was an opportunity for me to stay, to work in Hollywood, and to just, raise a family. And the truth is, and a lot of Filipinos find this out, the grass is not greener on the other side. You work as hard, maybe even harder. Pero nung natapos yung pag-aaral ko, after 4 years, I couldn't wait to get back home. Kasi sabi ko, anong maitutulong ko sa Hollywood? I'll just be one of many. Sabi ko, the stories I want to tell are Filipino stories. I am a Filipino. So as soon as possible, umuwi pa rin kami and I planted my roots here. So ang dami nagsasabi nga na parang, you find your fate elsewhere, you find your luck elsewhere. No, I went elsewhere. Pinuntahan ko talaga. Let me see if the grass is greener. It's not. You still work hard. You still, may problema rin doon. Sila rin, tinatanong rin nila sa sarili nila, are you proud of being an American? Is it easy to be an American? Everyone, every country, you have difficulties, di ba? Tayo rin naman. But that's how you measure love. It's easy to love something if everything is good and happy. But when there is trouble, when there is conflict na kailangan mo ng faith, that's when you measure love talaga. Salamat po. Thank you very much, Jerry. At ang susunod natin mga katanungan ay magagaling kay Janice Navida ng Bulgar. Hi po, good evening. Saan ka, Janice? Dito bossing nasa paligid-ligid. Naririnig ka namin, pero hindi namin maramdaman. Ayun, Janice. Dito po. Ayun, Ay, tanungin. apologies, Janice. Baka pwede natin ano yung Ayan na po. And to all the cast, good evening po and congratulations na nakapasok ang The Kingdom sa MMF 50th year pa naman ngayon. Ayan. May Ayun na nga. Naintindihan mo yung boss. Galing ah. Naintindihan ko na. Ayan. Baka nadiro ka. Hello. Ayan. My question goes to Bossing muna. Oo, Bossing kasi, in the past, whenever we ask you kung meron bang mga offers sa politika at pwede ka bang tumakbo, you always decline. Sabi mo, ayaw mo talagang pumasok sa politika. Malapit na ako dyan, Bossing. Ito na. Ayun. So, after doing this movie, ano yung mga realizations mo? And did it make you convinced to enter politics? After this movie, lalong ayoko. Talaga ba, boss? Lalong ayoko. Ever since time immemorial, talagang people have been asking me if I want to run for this, run for that. Wala sa personalidad ko. Maybe it's in my blood because my lolo, Vicente Soto, was a senator, and his brother, Filimon Soto, was a senator also. Ang nakamana sa amin doon is my brother Tito, at sa mga anak ko, si Vico,
sila yung mga nasa personality nila yung maging public figure, public servant. Like for example, si Vico. Maliit pa ng bata yan, nagbabasa na ng Constitution ng Philippines. He's very interested. So when he was growing up, nang mag-graduate na siya ng college, nag-work siya sa isang LGU, pinasok ko sa isang LGU, I won't say kung anong LGU yun. Tapos doon siya namulat na nasa kultura na natin yung corruption. He saw a lot of ghost employees all around the city hall, roaming around. Natakot siya. Ang dami multo eh. Ang dami multo. So, until the time that came na, sabi niya, Pa, I want to resign. Yeah, sure, go ahead. Then, bigla na lang, I want to run for councilor. Why? I want to do something about the government. I want to be an example of what good governance is. And that's what he's doing right now. I'm very proud of him. As a matter of fact, yung Freedom of Information Bill, isa lang ang meron noon, and that's the City of Pasig. On national level, hindi pa napapasa yan. I don't know why. Marami kasing tinatago, mga ilan. So, yun, okay na ako doon sa background na lang ako, tiga-cheer na lang ako. Wala sa personalidad ko yun. So sa tingin mo ba, bossing, mas mahirap pamahalaan ng Pilipinas kesa dito sa kahariang pinamamahalaan mo dito sa The Kingdom? Alam mo, mas mahirap pamahalaan ng Pilipinas. Yung ating gobyerno ngayon, masyadong masalimuot. Kasi yung kultura natin na masyado nang bumulong. Yung kultura natin, while in the kingdom, isa lang ang may boses. Tradition, heritage, culture, at yung hari. And the royal family. Which, kung titignan mo, malapit na sa diktatura eh. So meron siyang pros, meron siyang cons, may advantage, may disadvantage. So after watching the film, to each his own na kung paano mo sasagutin yung tanong namin na what if. Kanya-kanyang opinion na yun. So ikaw, bossing, kung ikaw yung tatanungin, gusto mo ba na sa Pilipinas magkaroon na lang ng hari kaysa presidente? Panoorin muna natin yung pelikula. Usap tayo ulit. Ayun. Si Papa P naman, kasi isa rin si Papa P sa mga nililigawan, di ba matagal na tumakbo sa politika. Ikaw ba, nagbago ba yung pananaw mo? After doing the film? Yes. I'm a very realistic person. Alam ko yung limitation ko bilang tao at alam ko rin paano mangarap at paano mag-ilusyon. But if you're gonna ask me about my stand on politics, I really have a good platform where I can exercise however I want to change the country or however I want to help my fellow men. Hindi ko na kailangan pumunta ng politics. Okay na ako sa showbiz. Pero last na lang, kung kayo yung magbibigay ng State of the Kingdom address nyo ngayon, aside from promoting the film, ano yung gusto nyong maging message sa ating bansa? Sa mga Pilipino, sa mga leader na nakaupo ngayon? Let's be proud that we are Filipinos. Makikita natin din sa pelikulang ito yung mga yung pinanggalingan ng ating lahi. Sabi nga, di ba? Kung hindi tayo na-colonize ng mga Spaniards at ng mga Americans, eto sana tayo ngayon. Kung makikita mo mas ma-appreciate mo yung salitang Pilipino. And you will be proud that you are a Pinoy. Sa mga namumuno po, may gusto kayong iparating na mensahe?
sa mga leader po natin ngayon? Okay naman sila. Wala na kayo gustong State of the Kingdom address. Alam mo, basta okay sila. No, that they're doing good, they're doing the good jobs. Well, not all, of course, no. Pero, I mean, like our president, Bongbong, he's doing his best to lead us. Hindi naman overnight lahat okay na eh. Well, you know, but for me, he's doing a good job. I like him. Si Papa P, may gusto ka bang iparating sa mga... Kung ako yung magbibigay ng State of the Kingdom address, I was telling TV, baka mapa-trouble ako sa sasabihin ko. Gusto ko lang sana sabihin, kung ano yung nangyayari sa gobyerno, sa mga hearing, sana iwan na natin yung entertainment sa showbiz. Kasi dapat yung entertainment nagagaling sa showbiz, hindi sa gobyerno. Para tayong pinapanood, hindi sila. Okay, thank you. Thank you, Janice. Talaga kumandidato ka na eh. Takbo na!